Ala. Yung pagkabula niya, talagang sodang-soda siya. O, diba? Para naman po, sa akin mixed fruit soda, gagamit po ako dito ng apple, tsaka po orange. Ito po yung orange na tinatawag na mandarin. So, una po, ito po mga orange natin, huhugasan lang po muna natin yan. Ibabad lang po natin ito sa tubig na may baking soda para malinisan po natin ng mabuti. 4 po yung apple, 7 po yung orange na gagamitin ko. Ito natin baking soda. Soak po natin ito dito ng 30 minutes. After ko pong mababad ng 30 minutes yung mga prutas sa baking soda, binalawan ko po yung mabuti. Hinugasan ko po yung mabuti. And then ngayon po, kukunin po natin lahat ng juice nito. Gamit po itong aking manual fruit juicer. So, hatiin lang po natin sa gitna. Ito natin dito. Yan. Squeeze lang po natin yan. Yun. Ganun lang po yun. Makukuha na po natin yung juice niya. Baliktarin natin. Ito na po lahat ng juice na nakuha ko. Salain ko lang po. Ito naman po mga apple, slice lang po natin yan ng maliliit. Tanggalin po natin yung gitnang part. Hindi po natin kailangan yan. Yan po mga seeds. Tanggalin po natin. Ito lang po yung pinakakailangan natin. Yun, maliliit lang po yung pagka-slice. And then, direct ako na po dito sa bote paglalagyan ko. Ito na po yung mga apple na na-slice ko. Then ilalagay ko na po yung orange juice na nakuha ko. Nasa 300 ml po mahigit yung nakuha kong juice. Then maglalagay din po ako ng luya. Nasa 3 kutsarang luya po ito. Hindi ko na po yan binalatan. Gagamit po ako dito ng 2.5 liters ng tubig. And then maglilis po ako ng sugar. 300 grams lang po yung gagamitin kong asukal. Gawa po ng matamis po yung orange juice. Tunawin lang po natin itong 300 grams ng asukal. Dito po sa 2.5 liters ng tubig. Huwag po kayong matakot sa asukal. Kasi po, mag-undergo po yan ng fermentation process. Magkakaroon po ito ng natural yeast. Yung po natural yeast na yun, magkukonsume po yun ng sugar. And then, ituturn po niya into carbon dioxide or CO2. Kaya po siya nagiging soda or carbonated. And then magkakaroon din po siya ng probiotics. So, isalin na po natin dito. And then takpan po natin ng tela. Tela lang po para makasingaw po yan. Kasi pag tinakpan po niya na saradong-sarado, maaari po yan pumutok o sumabog. So, i-ferment po natin ito ng 3 araw. So, first day po, hahaluin po natin yan. Ipakita ko po sa inyo yung first day po niya. Makalipas po ang 24 hours, ito na po yung aking ginagawang mixed fruit soda. Kung mapansin po ninyo, nagbabubbles na po yan. Ibig sabihin po, nagiging maganda po ang fermentation process na ginagawa natin. Nagde-develop na po yung mga natural yeast o yung probiotics. Po. Unang araw din po ng paghahalo natin. Yun. Bubula-bula na po siya. And then nagde-develop na rin po yung mga probiotics niyan. Continuous na po natin yung pag-ferment ng up to 3 days po. Makalipas na po ang 3 araw, ito na po yung aking piniferment na mixed fruit soda. Apple and orange. Ito na po siya. Ready na po ito para ilagay sa mga bote. Kunin ko na po lahat ng juice nito. And then isalin na po natin sa mga bote. And then takpan na po natin. Ituloy na po natin yung pag-ferment ng another 1 to 2 days po. In room temperature lang po ha. Kung ilalagay nyo po sa chiller, aabot din po yung mga 4 to 5 days po. Mas matagal-tagal po. Pwede rin po sa chiller. Makalipas po ang 24 hours, ito na po yung akin mga mixed fruit soda or apple orange soda. Open na po natin. Itong pinakamalaki ang uunahin kong buksan. Ala.
Grabe, yung pagkasubo. Gulat na naman si mama. Ang bango ng amoy. Pa siya, oh. Grabe yung pagkabula niya. Talagang sodang-soda siya. Siyempre, inumin na natin yan. Iniban tayo sa patelo. O, diba? Ganoon lang pampagawa ng homemade fruit soda. Kahit anong prutas po, pwede nyo gamitin dito. Siya po pala, nagtataka po kayo, nabawasan po siya ng isang bote. Yung isa po kasi ay pumutok po. Gawa po ng, nabitawan ko po. Nang kunting bitawan ko lang po, pumutok po siya kaagad. Kaya ingat po kayo sa pag-handle po nito. Kasi meron po yan, pressure sa loob or carbonated na po siya. So meaning, kunti lang pong bagsak na medyo malakas-lakas, puputok po yan. So ingatan po ninyo ha. In fairness, mas masarap po ito kaysa dun sa mga nauna kong version. Siguro gawa po nun sa orange. Ang sarap ng lasa nung orange, para siyang may hawag sa slightly lasa ng yung royal na juice. May kunting lasa po ng ganun. Hindi, syempre po yung apple po. Ano? Sarap, sarap, sarap. So yun lang po. Ganoon lang pang paggawa ng homemade so yun lang po. Lagi po natin tatandaan, sa dagdag kaalaman, lamang ang may alam. Bye-bye!